Samantala mga kapuso, lipat tayo. Nagka-tensyon sa pagitan ng ilang ralista at Tactical Motorcycle Riding Unit ng Manila Police District. Binawalan daw kasi ng mga pulis ang grupo na magdala ng kanilang gamit patungong luneta. Ang report mula kay June Veneracion. June, ano ba nangyari doon kanina? Ivan, kanina nagkaroon ng tensyon dahil hindi pinayagan ng mga pulis Maynila yung ilang mga ralista na makapagbaba ng kanilang gamit. Pero sa mga oras na ito, Ivan, may konting sitwasyon dito. Tingnan nyo naman, no? Yung barikada ng mga pulis, talagang dinaanan lang nitong grupo ng mga ralista para magsama-sama na sila dito sa may tinatawag na kilometer zero. Ang sinasabi pa naman ng PNP kanina ay binibigyan nila ng 15 minutes yung mga ralista na bakantihin na itong area na ito dahil walang permit mula sa park management. Pero ito, parami na lang parami yung mga nandito. At sa nakikita namin, talagang outnumbered yung mga pulis. Ang maging yayari ngayon at titingnan natin kung anong klaseng handling ang gagawin ng Philippine National Police dito. Bagaman sinasabi nila, diplomasya yung kanilang gagamitin. Narinig natin sa mga leader dito ng mga ralista na ookupahan nila itong Ross Boulevard para nga doon sa sinasabi nilang baha sa Luneta 2.0. Ayaw nila pumunta ng Liwasang Bonifacio dahil sabi nila hindi naman daw nila inanunsyong magkakaroon ng baha sa Liwasang Bonifacio kundi baha sa Luneta 2.0. Ang mga pulis dito tinatayang nasa 1,000 pero nagdadagdag pa sila ng tropa para matiyak yung kaayusan dito. Papayagan naman daw nila, ang sabi ng station commander kanina ng Manila Police District Station 5 na si Lieutenant Colonel Alfonso Saligumba III ay papayagan nila kapag ganito na rin talaga ang sitwasyon. Ang pinapakiusap lang nila sana maging tahimik yung kilos protesta. So mukhang hindi na natin talaga asahan na lilipat pa ang mga ito, Ivan. Mukhang dito na talaga itong rally. At ang sinasabi ng kanilang mga leader, kung kinakailangan, aabutin sila ng maghapon dito para nga doon sa kanilang panawagan na panagutin lahat, mula taas hanggang baba. Ang sinasabi nila, kasama na dyan si Pangulong Bongbong Marcos, kasama na dyan si Vice President Sara Duterte, at lahat pa ng mga sinasabing sangkot dun sa mga manumalyang flood control project. Ivan. June, habang nag-uusap tayo ngayon, meron na bang crowd estimate ang pulisya kung ilan na yung nandyan? Sorry Ivan, medyo malakas lang yung ingay dito. Hindi ko masyadong nakikita natin kasi June. Pakiulit lang kung maaari. Nakikita natin makapal na yung tao pero wala tayong top shot eh. Meron na ba tayong crowd estimate mula sa pulisya sa mga oras na ito? Sa mga oras na ito, wala pa tayong crowd estimate, Ivan. Basta ang masasabi ko lang ay talagang dihamak na napakarami na nung mga ralista kanina. Ngayong mga sandaling ito, kung ikukumpara dun sa bilang nila kaninang umaga na iilan-ilan lang at nakasentro doon sa may tapat ng Luneta. So mukhang dito na talaga yung magiging sentro nitong mga kilos sa protesta ngayong araw na ito dito sa parte ng Maynila, Ivan. So June, yung nakwento mo kanina na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga ralista at mga pulis, naresolba naman yun na wala naman nagkasakitan, nagkatulakan man lang, wala naman ganon, sagutan lang? Wala naman na Ivan, kaya naikuha ng ating kasamang si EJ Gomez kaninang umaga, Ivan. Naresolba naman yung sitwasyon ng maayos, nakapag-usap sila ng matiwasay. At yan din naman talaga sinasabi ng mga opisyal ng PNP dito na dadaanin nila sa diplomasya yung pakikipag-usap sa mga ralista. Ito, sa kabilang side pa nitong Roas Boulevard, Ivan, may mga nagdadatingan pang mga ralista dito. Ang sinasabi naman ng Philippine National Police sa pamamagitan ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., Ivan, bagamat ginagalang nila yung karapatan ng mamamayan na magsagawa ng mga kilos protesta, talagang binabantayan din nila na baka may magsamantala
Alam naman natin yung nangyari noong September 21 kung saan matinding kaguluhan yung nangyari sa maliliit na bahagi nitong Maynila. At yun ang gusto nilang iwasan. Kaya naman nasa 16,000 na mga pulis yung nakadeploy para sa araw na ito. Naka-full alert na rin yung buong PNP para matiyak na nakahanda yung kanilang mga personnel and resources kung anumang pangangailangan ang mangyari ngayong araw na ito. At sinuspindi na rin yung permit to carry firearms, Ivan, mula pa nung magtatagal yan hanggang bukas, December 1, bahagi pa rin ng mga security setup para sa rally ngayong araw na ito, November 30. Ivan. Jun, paki-rundown mo nga sa amin, sino-sino ba yung mga grupong nandyan sa Luneta at mamaya ba o during the day may plano ba sila na mag-merge sa ibang mga grupo, sa ibang mga lokasyon tulad sa Menjola? Ang nangyari dito, Ivan, nag-merge dito. Yung ibang galing sa iba't ibang lugar ng Maynila, dito talaga sila nagsama-sama. Sa may Roas Boulevard, meron ditong Bayan Muna, yung Chinoy for Good Governance, ni Ma'am Tessie Ang Si. At ang sinasabi nga niya kanina, yung mga kanyang mga kasama mula sa Filipino-Chinese community, hirap na hirap magbayad ng buwis pero nakikita lang nila na winawaldas na ganun-ganun lang yung pinaghirapang mabayarang buwis. Eto, Ivan, truck. Kanina sinasabi kasi ng PNP na kung maaari wag silang mag-set up ng entablado. Nire-refer ko yung mga ralista na wag mag-set up ng entablado dito sa Ross Boulevard, dito sa harap ng Luneta. Pero mukhang hindi mangyayari yung pakiusap na yun dahil eto, nakikita ninyo, truck na at ang mag-set up dito. Kaya mahaba-habang araw ito, Ivan, dahil mukhang tuloy-tuloy itong gagawing programa ng Philippine National Police. Balikan ko lang dito, may yung barikada naman ng mga pulis. Yan, sinusubukan nila. Papakita ko lang sa inyo, Ivan, kung gaano kalaki yung diferensya, kung bilang at bilang lang din naman yung pag-uusapan. Ayan yung linya ng mga pulis. At ayan yung hanay ng mga ralista. Sana lang wag magkaroon ng problema na kakailanganin magkaroon ng dispersal. Pero sabi nga sa mga ganitong pagkakataon, diplomasya ang mas kailangan. Ivan. June, si Pia to. Tanong ko lang, no, kasi nung nakaraan, nagpaalala yung police, no, nung yung November 16 rally, sabi nila, para hindi maulit yung naunang gulo noong September sa Menjola, wag na magpo-post online ng mga kung ano-anong pag-uudyok o mag-ingat laban sa fake news. At talagang sinabi nila na babantayan nila yung mga post. May ganun din bang paalala ngayon sa pagkakataong ito? Pia, ako yung nagko-cover ng PNP Beat at ang sinasabi naman ng anti-cybercrime group ng PNP sa mga ganitong pagkakataon, lagi silang naka-alerto at nakatutok sa aspeto ng mga online post at kung ano-ano pa dyan na makikita sa internet. Ang may sagot dyan ay ang anti-cybercrime group ng PNP. Kaya yan, naasahan natin guys sa mga nakaraang pagkakataon na nakatutok pa rin sila, titingnan nila kung merong mga paglabag na gagawin. Kaya ang maganda rito, kung ikukumpara dun sa September 21, yung mga nagpuntahan ng mga September 21, mga nakatakip yung muka. Doon pa lang, sabi nga ng PNP, makikita mo ng may hindi magandang planong gagawin. Pero dito, sa kilos protesta na ito itong Baha sa Luneta 2.0, lantaran yung kanilang pagpapakita ng mukha. At wala naman dapat itago yung mukha dahil ang kanilang panawagan ay napakalihiti mo naman. Yun nga yung panagutin ang dapat at ang lahat ng dapat managot. Pia. At June, sabi mo nga, no, nakita mo na may dumating na yung truck na pwedeng maging entablado. So, may idea ka ba kung sakali ano yung magiging takbo ng programa dyan sa Luneta, sa Baha 2.0? May mga iba't ibang leader ng iba't ibang grupo ang inaasahang magsasalita. May effigy dito, Pia Ivan, Pia, kung matutulungan nyo lang ako kung sino ba ito. At kung ano yung kanilang gagawin
sa effigy. May buhaya. O, merong buntot ng Nakikita, buhaya. hari. Oo, may Hindi natin corona. alam kung sino pinapatungkulan nito, pero syempre naman, alam naman natin sa panahon na to, pag sinabi mong buhaya, kung sino yung mga pinapatungkulan na buhaya. Tingnan natin mamaya yan kung anong gagawin nung mga rallyista. Dito, Pia, eto, yung tanong kanina ni Ivan, yung magsasama-sama ba yung mga grupong kalahok dito sa iba pang area? Ito, nagdadatingan dan. Dagdag ito. Dagdag ito sa mga grupo ng nagpupunta rito sa Rojas Boulevard. Kaya pakapal na ng pakapal yung mga rallyista na nandito. At isa lang ang kanilang isinisigaw, ikulong na yan ang mga kurakot. Ito, Ikulong na yan. Mukhang kinatawan Pia. to ng mga universidad. Nakikita natin, no? May mga UE, Arellano, FEU, Iris. yan, Iris, mga estudyante na nakikilahok sa kilos protesta ngayong araw. Jun, sa puntong ito, ipapakita lang namin yung tensyon kaninang umaga na kinakwento mo, no? Kuhay po ito ng kasamahan namin na si EJ Gomez. Pansamantala, maraming salamat, Jun Veneracion.